Spoiler para sa episode 165, ang banal na ahas na uhaw sa dugo X ang sinaunang ibong luwan may naiintindihan si Lin Moyu, mayroon ding hindi. Ngunit nang maalala niya, si Bai Yiyuan ay laging kumikilos mag-isa, hindi kailanman nakipagkoponan sa iba. Bukod pa rito, sa mga kwento tungkol kay Bai Yiyuan, tila lagi siyang lumalaban mag-isa. Naisip ni Lin Moyu, bakit hindi kailangan ni Bai Yiyuan ng healer at support? Sabi ni Yan Guangsheng, tandaan mo, ang nangungunang propesyonal sa level 89, ang pseudo-Diyos sa level 90, at ang tunay na antas Diyos sa level 90 ay tatlong magkakaibang konsepto. Kahit level 89 pa yan o pseudo-Diyos, hindi sila may kukumpara sa tunay na antas Diyos. Kahit magsama-sama pa ang mga pseudo-Diyos, hindi pa rin uubra. Tumango si Lin Moyu. Tanda ko na po, sa huling yugto ng mga propesyonal, kahit isang level lang ang agwat, malaki na ang pagkakaiba sa lakas. Hindi niya akalaing ayon kay Yan Guangsheng, ganoon kalaki pala ang agwat. Kahit magsama-sama pa ang mga nangungunang propesyonal sa level 89, hindi pa rin nila kayang tapatan ang isang tunay na antas Diyos sa level 90. Nagpatuloy si Yan Guangsheng, gayunpaman, may ilang eksepsyon. May mga nangungunang propesyonal sa level 89 na nakaabot na sa hangganan ng antas Diyos, matatawag silang kalahating antas Diyos. Maaaring mas malakas pa sila kaysa sa isang pseudo-Diyos sa level 90. Agad na naisip ni Lin Moyu ang punong guro ng Genesis Academy na si Mo Xinghe. Sa ilang beses na kumilos ito, tila casual lang. Hindi lubos na maintindihan ni Lin Moyu ang paraan nito ng pagpatay ng halimaw. Bukod pa rito, sinabi rin ni Bai Yiyuan na posibleng siya ang bagong antas Diyos ng imperyo. Marahil iyon ang kalahating antas Diyos na tinutukoy ni Yan Guangsheng. Kahit ano paman, sa kasalukuyang antas niya, hindi pa ito lubos na maiintindihan ni Lin Moyu. Ang labanan ay tumagal ng ilang minuto at tila papunta na sa katapusan. Ginamit na ng mga elder ang kanilang buong lakas. Unti-unting nanghina ang ahas na uhaw sa dugo, tila malapit ng matalo. Sinamantala ng mga elder ang pagkakataon, biglang nagpakawala ng malakas na puwersa. Isang malaking espada na parang kidlat ang humiwa pababa. Tumalsik ang dugo sa langit. Naputol ang isang bahagi ng buntot ng ahas na uhaw sa dugo, mahigit 5 talampakan ang haba. Ito ay isang napakalaking piraso ng karne. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Moyu. Napakalaki ng pirasong ito ng karne. Ilang daang beses na mas malaki kaysa sa kinain niya kanina. Ang naputol na buntot ng ahas ay mabilis na lumiit sa himpapawid. Sa isang iglap, lumiit ito hanggang kalahating metro na lang, naging isang maliit na piraso ng karne. Nagulat si Lin Moyu, hindi niya akalaing posible pala iyon. Napangisi si Yan Guangsheng, dala pa rin ang mapanghamak na tingin. Ang karne ng ahas na uhaw sa dugo, kapag nahiwalay sa katawan, ay automatikong tinatanggal ang mga walang silbing dumi, naiiwan lamang ang pinakaesensya. Ang pirasong ito ng karne ay sapat na para sa 5 tao. Ang karne sa buntot ng ahas ang pinakamahinang parte, ordinaryo lang ang epekto, malaki lang tingnan. Ang lahat ng katangian ay maaaring tumaas ng hanggang 1,500 puntos lamang. Matagal nang nakikipaglaban si Yan Guangsheng sa ahas na uhaw sa dugo kaya alam na alam niya ito. Tanong ni Lin Moyu, ngayon, mukhang may pagkakataon na silang talunin ang ahas na uhaw sa dugo na ito, di ba? Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Hindi. Kung hindi sila tatakbo ng mabilis, baka dito na sila mamatay. Pero dahil nandito ako, hindi sila mamamatay. Bagamat laging minamaliit ni Yan Guangsheng ang grupo ng mga elder na pseudo-Diyos, sa huli, sila pa rin ay mga tao ng imperyo ng Shengxia. Ayaw niyang makita silang mamatay. At tama nga ang sinabi ni Yan Guangsheng. Matapos makakuha ng isang piraso ng karne ng ahas na uhaw sa dugo, mabilis na tumakbo pabalik sa barkong pandigma ang grupo ng mga elder. Mukha silang tumatakas. Dali, dali, alis na. Mula sa pagmamadali sa kanilang mga sigaw, makikitang nagmamadali talaga sila.
Medyo naguluhan si Dong Fangjiao. Hindi niya alam kung bakit biglang nagmamadali ang lahat. Hindi ba't maganda naman ang sitwasyon? Mukhang hindi naman mahirap talunin ang ahas na uhaw sa dugo na ito. Bakit biglang kailangang umalis? Dala ang tanong sa isip, hindi siya nagsalita. Bago sila umalis, pinagbilinan siya ng kanyang amang si Dong Fangyi na sundin ang lahat ng sasabihin ng mga elder. Tumingin ng marami, magsalita ng kaunti, o huwag na lang magsalita. Ang ahas na uhaw sa dugo ay naglabas ng isang sigaw na hindi pangkaraniwan. Ang sigaw ay parang iyak, parang isang batang inapi na nagsusumbong sa matatanda. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong kalawakan sa isang iglap. Mas mabilis. Mas mabilis, mas mabilis pa. Lalo pang nagmadali ang grupo ng mga elder. Pinakamabilis na ito. Sigaw ng nagkokontrol ng barkong pandigma. Sa mga oras na ito, lumilipad na ang barko sa pinakamataas na bilis nito, parang isang guhit ng liwanag na. Humahagibis papalayo. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Tingnan mo, ngayon palang magsisimula ang magandang palabas. Sa tingin mo, makakatakas ba sila? Walang maintindihan si Lin Moyu. Hindi niya alam kung paano huhulaan ng hindi nalalaman kung ano ang nangyayari. Makalipas ang isang segundo, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang barkong pandigma na lumilipad ng napakabilis ay biglang huminto. Huminto sa gitna ng himpapawid, hindi makagalaw. Ang panangga ay tila dinudurog ng isang napakalakas na puwersa. Walang tigil na nagbabago ng anyo. Ang masangsang na amoy ng sariwang dugo ay sumenga, pumasok sa kanyang ilong. Lumunok si Lin Moyu. Sa isang iglap, gusto niya talagang kumain ng isang bagay. Para bang may isang napakasarap na pagkain na lumitaw sa harap niya, gusto niya lang kumain ng ilang kagat. Sa gitna ng himpapawid, lumitaw ang isang higanteng ahas na uhaw sa dugo. Ang haba ng katawan nito ay lumampas sa 1,000 metro. Ang mga kuko lamang sa ilalim ng tiyan nito ay 2 o 300 metro na ang haba. Isang kuko nito ang humawak ng mahigpit sa barkong pandigma. Kahit anong pilit gawin ng mga elder sa barko, hindi sila makagalaw. Hindi maisip ni Lin Moyu na mayroon palang ganito kalaking halimaw. Isang salita ang biglang pumasok sa isip niya, antas Diyos na world boss. Sa barkong pandigma, ang grupo ng mga elder, kasama si Dong Fangjiao, ay namumutla lahat. Bakit ang bilis niyang dumating? Dati hindi naman ganito kabilis. Tapos na tayo ngayon. Dali, humingi ng tulong kay Guangsheng. Galit na galit silang humihingi ng tulong kay Yan Guangsheng. Si Yan Guangsheng ang kanilang natatanging pag-asa. Nakangiti ng malapad si Yan Guangsheng. Sabi ko na nga ba hindi sila makakatakas. Ang karne ng ahas na uhaw sa dugo ay hindi ganoon kadaling kunin. Minsan, swerte lang talaga kung makuha. Pero hindi pwedeng laging swerte. Malas sila ngayon. Kung hindi ako kikilos, tiyak na mamamatay sila. Pero sige na nga, dahil pareho kaming taga-imperyo ng Shengxia, ililigtas ko sila ng isang beses. Tumingin kang mabuti kung paano lumalaban ang isang antas Diyos na dalubhasa. Pagkasabi nito ni Yan Guangsheng, bigla siyang sumugod. Hamampas siya ng isang sable. Isang liwanag ng sable na may habang 1,000 metro ang palm unit sa kalangitan. Nang makitang kumilos si Yan Guangsheng, agad na natuwa ng husto ang mga elder sa barkong pandigma. Nailigtas na tayo. Nailigtas na tayo. Ngayon, wala nang mangyayari. Lubos silang naniniwala kay Yan Guangsheng. Dala ang malamig na liwanag ng sable. Sumugod si Yan Guangsheng para umatake. Ang liwanag ng sable ay tumama sa kuko ng banal na ahas na uhaw sa dugo. Agad na lumikha ng isang pagsabog ng dugo. Napaigtad sa sakit ang banal na ahas na uhaw sa dugo. Binitawan nito ang kuko bilang reaksyon. Mabilis na nakatakas ang barkong pandigma. Hindi pinansin ni Lin Moyu ang barkong pandigma. Nakatitig siya kay Yan Guangsheng nang hindi kumukurap. Gusto niyang makita kung paano lumalaban ang isang antas Diyos na dalubhasa. Umungol ang banal na ahas na uhaw sa dugo. Agad na dumakma ang kuko nito patungo kay Yan Guangsheng. Kasabay nito,
Ang buong katawan nito ay naglabas ng kuryente, naging libo-libong kidlat na bumagsak. Isang makulay na liwanag ang sumiklab sa katawan ni Yan Guangsheng, sunod-sunod na mga bilog ng liwanag ang lumitaw. Nagulat si Lin Moyu. Ito ay mga suportang estado na tanging mga nasa support class lamang ang mayroon. Halatang isang warrior si Yan Guangsheng, ngunit bakit mayroon siyang ganitong mga estado? Dahil sa mga suportang estado, ang lakas pandigma ni Yan Guangsheng ay umabot sa sukdulan. Kumikinang ang sable. Ang enerhiya ng sable ay nagkalat, pinuputol ang mga kidlat. Pinagmasdan ng mabuti ni Lin Moyu. Napansin niyang ang bawat hampas ng sable ni Yan Guangsheng, bagamat mukhang ordinaryo, ay pawang mga skill pala. Bukod dito, ang mga skill ay sunod-sunod, walang cooldown. Malaya niyang pinagsasama-sama ang mga ito. Ang bilis ay nakakagulat. Sa isang segundo, ilang dosenang hampas ng sable. Bawat isa ay skill. Iba't ibang uri ng mga skill na pang-atake. Ang enerhiya ng sable ay tumatama sa banal na ahas na uhaw sa dugo. Ang baluti nitong kaliskis ay nasisira. Dugo ay dumadaloy na parang ilog. Umungol sa galit ang banal na ahas na uhaw sa dugo. Ang buong katawan nito ay nagliwanag, nagbibigay liwanag sa isang malaking bahagi ng kalawakan. Kidlat mula sa lahat ng direksyon ang tumama patungo kay Yan Guangsheng. Walang tigil sa paghampas ng sable si Yan Guangsheng, ang buong katawan niya ay kumikinang din. Puno ng enerhiya ng sable ang buong katawan niya. Natulala si Lin Moyu sa panunood. Ganito pala lumaban ng isang antas Diyos na dalubhasa. Walang cooldown ang mga skill, gamitin kung kailan gusto. Bukod pa rito, bawat skill ay may lakas na parang isang forbidden curse. Ang enerhiya ng sable na may lapad na 100 metro at habang 1,000 metro ay nagkalat sa buong kalangitan at lupa. Pakiramdam niya, kahit madaplisan lang siya nito, mamamatay siya agad. Anumang uri ng baluti, koneksyon sa buhay ng mga kalansay, o paglipat ng pinsala ay walang silbi. Kung iisipin ang laban noon ni Bai Yiyuan at Yan Guangsheng, talagang naglalaro lang pala sila. Sa barkong pandigma, namumutla ang mukha ni Dong Fangjiao, hindi makapaniwala. Sa wakas, nakita na niya kung gaano kalakas ang Guangsheng na sinasabi ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang mga mata, kumislap ang matinding tiwala sa sarili. Naniniwala siyang balang araw, makakarating din siya sa antas na ito. Isang tao, isang halimaw, naglalaban ng walang tigil. Mukhang magkapantay sila sa lakas. Dinurog ng banal na ahas na uhaw sa dugo ang enerhiya ng sable, itinulak si Yan Guangsheng palayo ng mahigit 100 milya. Ngunit agad na nag-teleport si Yan Guangsheng pabalik, nagpatuloy sa pag-atake. Nakatakas na ang barkong pandigma sa pagkakataong iyon, nawala na sa paningin. Nakita ni Lin Moyu na sa dibdib ng banal na ahas na uhaw sa dugo ay may isang piraso ng karne na nawawala. Naisip niya ang karne sa puso na nasa kanyang imbakan. Hindi na kailangang itanong, nakuha ito ni Yan Guangsheng para sa kanya. Ang makakuha ng isang piraso ng karne mula sa ganito kalaking boss. Matapos maintindihan, labis na naantig si Lin Moyu. Kasabay nito, naintindihan na rin niya kung bakit napakamalas ni Dong Fangjiao at ng iba pa. Matagal nang alam ni Yan Guangsheng na mangyayari ito. Dahil pala sa pangangaso ni Yan Guangsheng ng karne sa puso ng ahas para sa kanya kaya lumitaw ang banal na ahas na uhaw sa dugo sa malapit. Biglang kumislap ang liwanag sa harap niya. Lumitaw si Yan Guangsheng. Terra. Hinawakan ni Yan Guangsheng si Lin Moyu, mabilis silang tumakas. Sa mga oras na ito, si Yan Guangsheng ay puno ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pag-aalala. Sa likuran nila, sumabog ang kidlat. Libu-libong milya ng kalawakan ang nabalot ng kuryente, naging isang dagat ng kidlat. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Nagwala na ang batang yun. Dali, alis na tayo. Walang sinabi si Lin Moyu. Ang titulong, Guangsheng, Mad God, ay talagang hindi mali. Ang pakikipaglaban niya ay talagang medyo baliw. Tanong ni Yan Guangsheng,
Ano? Malinaw mo bang nakita? Sagot ni Lin Mouyu, tila may naintindihan po akong kaunti, pero hindi rin po masyadong malinaw. Ayos lang. Kung hindi mo naintindihan, ayos lang. Bata ka pa naman eh. Hindi na nagpaliwanag pa si Yan Guangsheng. Tama nga, maaga pa. Sa ngayon, ang pinakamahalaga pa rin ay ang pangalawang pagpapalit trabaho, hindi ang mga malalayong bagay na ito. Tanong ni Lin Mouyu, Guro, kanina, yung dalawang ahas na uhaw sa dugo, isang malaki, isang maliit. Sabi ni Yan Guangsheng, yung maliit ay tinatawag na ahas na uhaw sa dugo. Yung malaki ay nag-evolve na, dapat tawaging banal na ahas na uhaw sa dugo. Level 96, napakalakas. Tumango si Lin Mouyu. Totoong napakalakas nga, huwag nang pag-usapan yung malaki, kahit yung maliit ay napakalakas na. Hindi niya ito kalaban. Yung maliit na ahas na uhaw sa dugo ay mas malakas pa kaysa sa sinaunang ibong luwan. Hindi niya alam kung ikukumpara sa totoong anyo ng sinaunang dragon na lupa, sino kaya ang mas malakas. Nang maisip ang sinaunang dragon na lupa, nagtanong si Lin Mouyu, nakaharap niyo na po ba ang sinaunang dragon na lupa? Si Yan Guangsheng, na tumatakas, ay biglang huminto. Naging seryoso ang mukha niya. Nakita mo na siya. Ikinwento ni Lin Mouyu ang kanyang karanasan sa Earth Core Dungeon. Nanahimik si Yan Guangsheng, nagpatuloy sa paglipad dala si Lin Mouyu. Mas mabagal na ang bilis nila kaysa kanina, tila hindi na nag-aalala na habulin sila ng banal na ahas na uhaw sa dugo. Sa katotohanan, hindi nga ito humabol. Pagbalik sa lupain ng dugo, muling gumamit si Yan Guangsheng ng anteng-anteng para pagalingin ang mga sugat sa labas. Pagkatapos, hinubad niya ang damit na puno ng dugo. Habang nagpapalit ng damit, itinuro niya ang isang peklat sa kanyang dibdib at nagsabi, nakikita mo ba ang peklat na ito? Isang peklat na umaabot mula sa kanang balikat hanggang sa kaliwang tiyan. Nagtaka si Lin Mouyu. Dahil ang mga propesyonal, karaniwan ay namamatay o tuluyang gumagaling ng walang bakas. Kahit putol na kamay o paa ay kayang bumalik sa dati. Paanong magkakaroon ng peklat, lalo na't ito ay isang antas Diyos na dalubhasa. Isang antas Diyos na paggamot, anumang sugat ay kayang pagalingin. Maliban na lang kung siya mismo ang ayaw magtanggal ng peklat na ito. Sabi ni Yan Guangsheng, iniisip mo bang sinadya kong panatilihin ang peklat na ito? Siyempre hindi. Nagsuot ng damit si Yan Guangsheng at nagpatuloy sa pagkukwento. Noon, level 69 pa lang ako. Sumugod ako sa core area kasama ang isang grupo na kapareho ko ng antas. Sa core area, nalampasan namin ang maraming pagsubok, pinatay ang sunod-sunod na mga boss. Sa wakas, nakarating kami sa harap niya. Ang resulta, nakikinig ng mabuti si Lin Mouyu. Ngunit ang ekspresyon ni Yan Guangsheng ay medyo hindi normal. Ngumiti ng mapait si Yan Guangsheng at nagsabi, ang resulta, nang makita namin siya, walang sino man sa amin ang naglakas loob umatake. Tiningnan niya lang kami ng isang beses, tapos pumikit ulit. Yung isang tingin na yun, natakot kami at tumakbo papalayo. Umatras kami ng may kahihiyan. Iniisip ko ngayon, buti na lang hindi kami umatake. Kung hindi, tiyak na patay kami, walang duda. Pumasok si Yan Guangsheng sa bahay. Hindi nakakandado ang pinto, sumunod din si Lin Mouyu. Simple lang ang ayos sa loob ng silid. Walang kama, isang unan lang para sa meditasyon at isang mesang pangtsaa. Sa mesa, may isang espesyal na set ng tsaa na laging nakasalang. Umupo si Yan Guangsheng sa mesa. Nagtimpla si Lin Mouyu ng tsaa para sa kanya. Hindi pinansin ang kumukulong tubig. Nagsalin si Yan Guangsheng ng isang tasa ng tsaa at nagpatuloy, sa pangalawang pagkakataon, level 89 na ako, isang hakbang na lang patungo sa antas Diyos. Noon, pinilit kong pumunta sa subterranyang espasyo ng walang hanggang trial battlefield, hinanap ang lagusan ng oras at espasyo, at bumalik ulit sa core area. Sa pagkakataong iyon, umatake ako. Hulaan mo kung ano ang resulta. Umiling si Lin Mouyu. Hindi niya mahulaan. Sa totoo lang,
Hindi niya talaga mahulaan. Uminom ng isang lagok ng tsaa si Yan Guangsheng at nagsabi ng napakagaan, sobrang gan talaga. Itinaas niya ang kanyang kuko. Tinapak ako ng bahagya. Pagkatapos, tumilapon ako palabas ng core area. Ang kwento ni Yan Guangsheng ay parang isang alamat, nagpatulala kay Lin Moyu. Gaano kalawak ang core area? Hindi bababa sa ilang libong kilometro. Inubos ni Yan Guangsheng ang pangatlong tasa. Ngumiti siya. Ito ang pangatlong tasa. Ituring mo nang itong disipulong ito ang nag-alok sa akin. Tumango si Lin Moyu. 3 tsaa, 3 paggalang, ito ang ritual ng pagtanggap ng guro. Sa sandaling ito, nagkaroon si Lin Moyu ng isa pang guro. Guro, saan po galing ang sugat nyo? Tumawa si Yan Guangsheng. Hindi noon. Malubha akong nasugatan noon pero walang naiwang peklat. Sa pangatlong pagkakataon, naging antas Diyos na ako. Noon, level 93 ako. Hinanap ko ang subterranyang espasyo sa malalim na espasyo. Pagkatapos, swerteng nakita ko ang lagusan ng oras at espasyo, pumasok sa itaas na espasyo.